Magandang araw mga kasina mabarako. Sana po ay mag-subscribe, like, at comment na rin para ganahan po tayong mag-upload ng mga videos. Panoorin po natin ang recap Mexican film na pinamagatang, My Brother's Wife noong 2015, isang magandang babae na umibig sa kapatid ng kanyang asawa, paano kanila ito itatago? Nagsisimula ang kwento sa pagpayong mabuti ni Ignacio kay Zoe na baguhin ang kanyang damit para sa misa upang maiwasan ang paghusga ng mga kapwa dumadalo sa simbahan. Pumayag si Zoe at tahimik na nakinig sa sermon ng pari, habang nananabik sa katahimikan pagkatapos ng misa. Nagbigay ng lakas ng loob ang pari, na binigyang diin ang pananampalataya. Sa hapunan ng pamilya, sabik na binanggit ni Cristina ang kanyang pananabik na maging lola, na nagpapaalala kina Zoe at Ignacio ng kanilang hindi pa natutupad na inaasahan sa pamilya. Binanggit ni Ignacio na tatawagan niya ang kanyang kapatid na si Gonzalo, na hinihintay nila. Ipinahayag naman ni Cristina ang kanyang pag-aalala tungkol sa tensyonadong relasyon ng dalawang magkapatid. Kinabukasan, pinuntahan ni Zoe ang studio ni Gonzalo kung saan abala itong gumagawa ng isang pintura. Mainit siyang tinanggap ni Gonzalo. Ipinaliwanag ni Zoe ang kanyang hindi pagdalo sa tanghalian at nagkunwaring interesado sa pagbili ng isang painting. Pinili niya ang isang malaking obra na nagkakahalaga ng $3,000 ngunit iminungkahi niyang si Ignacio ang magbabayad. Pag-uwi, isinabat ni Zoe ang painting sa kanilang bahay. Nang dumating si Ignacio at makita ang bagong likhang sining, nagtanong ito kung saan niya ito nakuha. Inamin ni Zoe na galing ito kay Gonzalo. Makikita sa mukha ni Ignacio ang pagkadismaya, ngunit inalok ni Zoe na alisin ito upang hindi masaktan ang damdamin ng asawa. Sa kabila ng lahat, iginiit ni Ignacio na dapat manatili ito. Mas malalim pang nag-usisa si Ignacio at tinanong kung binayaran ba ito ni Zoe. Matapat na sumagot si Zoe na ginawa niya ito. Labis itong ikinagalit ni Ignacio at ibinuhos ang kanyang pagkabigo tungkol sa kawalan ng ambisyon ni Gonzalo. Habang siya'y nagpapakahirap sa trabaho, si Gonzalo naman ay kumikita ng malaki ngunit ayaw magbenta ng kanyang mga pintura sa kanila. Kinalaunan, habang nanonood sina Ignacio at Zoe ng isang soap opera tungkol sa pagiging magulang, iminungkahi ni Ignacio ang pag-aampon dahil hindi sila makabuo ng anak sa natural na paraan. Gayunpaman, nais ni Zoe ng isang biological na anak para sa espesyal na koneksyon. Lingid sa kaalaman ni Ignacio, may lihim siyang pagkagusto kay Gonzalo at nagpaplanong bumisita muli sa studio nito, kunwaring para magpagawa ng portrait. Sa sesyon, siniraan ni Gonzalo si Ignacio at nagsabi ng mga nakasasakit na salita. Hindi sinasadyang marinig ni Ignacio ang pag-uusap ni Zoe at Gonzalo, kaya't sa galit ay itinapon niya ang painting sa pool. Nagdahilan si Ignacio kung bakit siya galit, ngunit nagdulot pa ito ng dagdag na tensyon sa kanilang pagsasama. Kinabukasan, nagpadala si Ignacio ng pera kay Gonzalo bilang bayad sa painting at iminungkahing mag-usap sila. Tumanggi si Gonzalo sa paanyaya at agad na tinawagan si Zoe. Nagkita sila sa studio ni Gonzalo, kung saan ipinakita niya kay Zoe ang isang litrato mula sa kanilang huling photo session na plano niyang gawing pintura. Ibinahagi ni Gonzalo ang tawag mula sa asawa ni Zoe na nagpapahayag ng kritisismo, saka inamin ang nararamdaman niya at hinalikan si Zoe ng mariin. Inamin ni Zoe na gusto rin niya si Gonzalo ngunit nararamdaman niyang mali ito. Pagkatapos, ibinahagi ni Zoe ang kanyang nararamdaman sa kaibigang si Boris. Labis siyang nakukonsensya, ngunit pinakalma siya ni Boris at sinabing normal lang ito. Isinisi pa ni Boris ang sitwasyon sa asawa ni Zoe at hinikayat siyang huwag magdalawang isip kung sakaling kontaken siya ni Gonzalo. Habang naghahapunan kasama ang asawa, napansin ni Zoe na suot ni Ignacio ang dalawang magkakaibang medyas, na nagdulot ng inis sa kanya. Tinanong ni Ignacio ang tungkol sa paulit-ulit na kantang naririnig, na lalong ikinainis ni Zoe. Binanggit ni Ignacio ang pagiging abala sa trabaho at ang nalalapit niyang business trip. Hinalikan niya si Zoe bilang pamamaalam bago umalis papuntang paliparan. Nang matiyak ni Zoe na wala na ang kanyang asawa, nagpasya siyang anyayahan ang kanyang biyenan sa kanilang bahay. Pinaalalahanan niya ang kanilang house assistant na may 2 araw itong day off. Sa gitna ng kaba na maaaring mag-imbita ng isang lalaki sa bahay, nakatanggap siya ng tawag mula kay Gonzalo, na dumating na. Nagpalitan sila ng magagalang na pagbati, ngunit tinanggihan ni Zoe ang mga pahiwatig ni Gonzalo. Pinaalalahanan niya itong kumilos ng maayos, na siyang sinang-ayunan ni Gonzalo. Samantala,
Mula sa kanyang kwarto sa hotel, tinawagan ni Ignacio si Zoe. Naramdaman niya ang tensyon sa boses ng asawa, kaya tinanong niya ito tungkol sa kanyang nararamdaman. Pinagtibay naman ni Zoe ang pagmamahal niya kay Ignacio. Inamin ni Gonzalo ang kanyang pagnanasa kay Zoe at binatikos ang kanyang kasal. Bagamat nadismaya siya sa pagtanggi ni Zoe na magpa-divorce, tinanggap niya ang kanyang desisyon. Sa kabila ng kanilang unang hangarin, nauwi pa rin sila sa pagiging malapit sa isa't isa, na nagdulot ng matinding pagkakonsensya. Nagpasya si Zoe na magtapat kay Boris, pinahahalagahan ang kanyang hindi mapanghusgang suporta. Nang makauwi si Ignacio, tinanong ni Zoe kung mahal pa siya nito. Naghalikan sila, ngunit pinaalala ni Ignacio ang kanilang tradisyon sa lungsod na nagpalapit sa kanila noon. Sa tanghalian kasama si Mrs. Cristina, ang ina ni Ignacio, dumating si Gonzalo ng huli. Sa kabila ng mga hindi nila pagkakaunawaan, mainit pa rin siyang tinanggap ni Ignacio. Napag-usapan nila ang tungkol sa nobya ni Gonzalo at ang kanyang kawalang interes sa pag-aasawa at pagkakaroon ng anak. Sa kusina, nagkaroon ng masidhing sandali sina Zoe at Gonzalo ngunit nahuli sila ni Maria. Kalaunan, bumisita si Zoe sa art studio ni Gonzalo kung saan tinanong nito ang sekswalidad ni Ignacio. Nagtungo si Zoe kay Boris para humingi ng payo, at kinumpirma nito ang kanyang hinala. Sinabi ni Boris na maaaring bakla si Ignacio ngunit nahihirapan itong tanggapin ang katotohanan. Unti-unting bumagsak ang mundo ni Zoe nang matuklasan niya ang lihim ng kanyang asawa. Lalo pang tumindi ang kanyang hinala nang mapansin niyang nagpawaks ng likod si Ignacio. Pinagmumultuhan ng mga tanong, nakiusap si Zoe kay Ignacio na mangako na hindi siya bakla. Sa galit, mariing itinanggi ito ni Ignacio. Ngunit ang tunay niyang galit ay nakatuon kay Gonzalo, na nagsiwalat ng katotohanan kay Zoe. Galit na hinarap ni Ignacio si Gonzalo, binabalaan itong huwag nang makialam sa kanyang buhay. Ipinaliwanag ni Gonzalo ang kanyang dahilan, isiniwalat ang mga sama ng loob mula sa kanilang pagkabata na may kinalaman kay Ignacio. Sa gitna ng kaguluhan, nalaman ni Zoe na buntis siya, sa kabila ng mga naunang posibilidad na hindi siya magkakaanak. Ngunit ngayon, hinaharap niya ang kawalang kasiguraduhan tungkol sa ama ng kanyang dinadala. Muling humingi ng suporta si Zoe kay Boris, ang kanyang laging maasahang kaibigan. Ibinahagi niya ang kanyang mga takot at pag-asa. Si Boris, laging maunawain, nauunawaan ang bigat ng kanyang sitwasyon. Maingat niyang pinayuhan si Zoe na kausapin si Gonzalo. Gayunpaman, naaalala ni Zoe na nagsinungaling siya noon kay Gonzalo tungkol sa kanyang kawalan ng kakayahang magkaanak, kaya't nag-aalala siya na ang pag-amin ng katotohanan ay maaaring magpalala ng sitwasyon. Tiniyak ni Boris kay Zoe na mananatili siyang nasa tabi niya, pati na rin ang kanyang magiging anak. Sa isang business meeting, nawalan ng focus si Ignacio nang mapansin niya ang isang taong kahawig ng kanyang kapatid sa parehong hotel. Nabagabag siya sa natanggap niyang mensahe mula kay Zoe tungkol sa posibleng divorce at sa kanyang mga hinala tungkol sa kaugnayan ni Gonzalo rito. Agad siyang nagtungo sa receptionist upang alamin ang numero ng kwarto ni Zoe. Tahimik na nakinig si Ignacio sa pag-uusap ni Zoe at Gonzalo mula sa labas ng kwarto. Ikinagulat ni Gonzalo ang balita tungkol sa pagbubuntis ni Zoe, ngunit agad niya itong kinwestiyon, sinasabing maaaring kay Ignacio ang bata. Sa labas, naramdaman ni Ignacio ang sakit ng pagtaksil habang tahimik siyang umaalis. Samantala, malamig na hinarap ni Gonzalo si Zoe, hinihingi sa kanya na pumili sa pagitan ng kanyang asawa at pagpapalaglag. Nagulat si Ignacio sa biglang pagbabago ng ugali ni Gonzalo, habang si Zoe, hindi inaasahan ang ganitong reaksyon, ay labis na nasaktan. Harapin niya ngayon ang masalimuot na desisyon, kabilang na ang posibilidad ng abortion. Sa gitna ng kanyang pag-aalala, nakatanggap si Zoe ng isang package mula kay Ignacio, na nagpapatunay na mahal pa rin siya nito. Pagkatapos, dumating si Ignacio nang hindi inaasahan, ipinapakita ang kanyang pag-unawa at malasakit. Alam niya ang tungkol sa pagbubuntis ni Zoe at iniaalok ang sarili bilang ama ng bata. Ngunit kasabay nito, inamin din niya ang kanyang lihim na umiibig siya sa mga lalaki. Bagamat naguguluhan, pumayag si Zoe sa isang hindi karaniwang kasunduan. Nagkaroon sila ng isang batang lalaki at ipinaalam ito kay Gonzalo, na tila walang pakialam. Samantala, labis naman ang tuwa ng kanilang ina na si Mrs. Cristina, ngunit napansin niya ang pagkakahawig ng sanggol kay Ignacio. Habang dala ang kani-kanilang mga lihim,
Patuloy na pinamumunuan ni Zoe at Ignacio ang kanilang relasyon, sabay na tinatanggap ang bagong yugto ng kanilang buhay bilang mga magulang. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat.